Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Kuya Aiden. Kuya Aiden ang aking pangalan. Ngayong araw, meron akong kwentong gustong ibahagi sa inyo. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Pasko ni Kael. Ito ay isinulat ni Ate Ri at igunuhit naman nila Ate Wen and Shen. Tara na't ating pakinggan at simulan ng kwento. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nangangalang Kael. Mahilig kumuha si Kael ng mga bagay na hindi sa kanya, pati na rin ang hindi pagbabahagi ng kanyang mga bagay. Siya ay gahaman, makulit at madamot. Tuwing Pasko, ganoon din ang ginagawa niya. Subalit, si Kael ay nagagalit kapag siya naman ang ginawa ng masama. Aawayin niya ang ibang bata at paiiyakin. Kung kaya'y sinabi ng batang umiiyak na napakasama mo, dapat huwag kang magdamot ng iyong laruan. Kung hindi ay hindi na kami makikipaglaro sa iyo. Ngunit ngumisi lamang si Kael at sinabing, hindi ko gagawin. Ngayon, tuwing Pasko, wala nang gustong makipaglaro kay Kael. Kung kaya'y nalungkot si Kael. Dahil sa malungkot si Kael, lumabas siya ng bahay at napatanong sa sarili, bakit walang gusto nang makipaglaro sa akin? Nang biglang may kumislap na liwanag sa harap ni Kael. At doon lumitaw ang isang matangkad, mapayat, may puting balbas at buhok, at nakasuot ng pulang bota at sombrero na matandang lalaki. Tumawa ang matanda at nagtanong, bakit ka malungkot bata? Sumagot si Kael, kasi walang gustong makipaglaro sa akin eh. At sinabi ng matanda, bakit? Ano sa palagay mo? Lalungkot si Kael at sinabing, ito ay dahil ako ay masama at hindi nagpapahiram ng aking laruan. Ngumiti ang matanda at hinawakan ng ulo ni Kael. Tama, hindi ka dapat naging masama. Sa halip, dapat ay marunong ka magpahiram para may kalaro ka. Kung tutuusin, ang Pasko ay para sa pagbibigayan at pagmamahalan sa kapwa. Ang gawin mo ngayon ay puntahan mo sila at humingi ka ng tawad. Ang sabi ng matanda bago niya ito bigyan ng regalo. Tumango si Kael at sinabing salamat. Bumalik sa loob ng silid si Kael at humingi ng tawad. Simula noon ay nagpahiram na siya ng kanyang mga laruan at masayang naglalaro tuwing Pasko. Ang araw na iyon, naging mabait at mapagbigay na si Kael. Sa wakas, naging mabuti na siya. Ang aral na makukuha natin sa kwentong ito ay maging mapagbigay at mabait sa lahat upang ang lahat ay maging masaya. Sa muli, ang Pasko ni Kael ay kwentong pambata na nagpapakitang huwag maging madamot sa kapwa. Sa halip ay maging mapagmahal at mapagbigay upang ang lahat ay magkaisa at mabuhay ng masaya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana naman may napulot kayong magandang aral. Sa muli, ako po si Kuya Aiden na nagsasabing, ingat!